Hello Cosmo, hello press, to the rumors that Philippines may withdraw their license from Miss Cosmo. I think that's just a rumor. So after last year, after the final show, we talked and we discussed about how to build Miss Cosmo in the upcoming futures. And I think they always send the best representative. And to me, I really respect the contestants from all the other country and to Philippines. Recently, we have the new representative of Philippines at Miss Cosmo 2025. Philippines is a powerhouse in beauty pageant, and they always send the best, the most stunning contestant, the most stunning representative to Miss Cosmo, and that's what I really appreciate. I think, and I want to take this case to congratulate to Atisha Manalo on her victory representing Philippines at Miss Universe. I think that Atisha deserves this victory, and she will be a great representative of Philippines at the upcoming beauty pageant. And I also want to congratulate to Chancy Fernandez, the new representative of Philippines at Miss Cosmo. I do believe that with all the preparation and her stunning look and ability, that will be a very outstanding contestant at Miss Cosmo 2025. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Ang inyo pong napanood ay ang CEO ng Miss Cosmo na si Bawang. So atin itong pinag-uusapan dahil controversial itong taong ito last year nung panahon ni Atisa na kung saan ay sumali siya doon sa Miss Cosmo na ginanap sa bansang Vietnam. And ngayon ay binati niya itong si Atisa at the same time itong nanalo sa Miss Cosmo Philippines na si Chelsea Fernandez, na kung saan ay na-appreciate niya, na-acknowledge niya yung ating bansa bilang powerhouse. Pero ang mga netizen po ay duda dito sa naging pahayag ni Bawang na ito daw ay panggagamit lang sa ating mga kandidata para ma-promote yung kailang beauty contest. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talaga nga namang umani ng samot-saring reaksyon itong pahayag ng CEO ng Miss Cosmo na si Bawang, na kung saan ay sinabi niya na ang Pilipinas daw ay may mga rumors daw dati na mag-withdraw na itong ating bansa dito sa Miss Cosmo dahil nga doon sa nangyari kay Atisa Manalo. So ang sabi niya ay nagkaroon daw ng pag-uusap or ng deal. So after nung Miss Cosmo na ginanap sa Vietnam 2024. So mga kapolitika, ang catch ko dito ay ang hinala ko dito ay after nung pag-uusap nila ay baka nagkaroon na sila ng deal na this year ay maganda yung placement natin, dahil marami nga po ang nadismaya at nalungkot, hindi natuwa doon sa nangyari sa Miss Cosmo 2024 na kung saan is hanggang top 10 lang itong si Atisa Manalo. So after that is siguro warning na po yun sa kanila or babala na dito sa Miss Cosmo na kung hindi nila titigilan itong pagluto-luto ay siguradong tayo ay aalis dito sa kailang beauty contest. Okay, kasi hindi naman sila sikat at isang minor pageant, bagong pageant pa nga lang, ay hindi na sila naka-build up ng kailang credibility. So medyo na-threaten itong Miss Cosmo kung kaya kinausap daw yung mga organizers ng Miss Cosmo Philippines. So binati niya rin si Atisa at the same time powerhouse daw ang Pilipinas. So ibig sabihin na i-acknowledge niya na ang Pilipinas ay talagang tahanan ng mga beauty queens, and at the same time yung ipinapadala natin ay mga talagang high caliber na mga candidates. So baka naman sayangin na naman nila itong si Chelsea Fernandez. Wag naman sana mga kapolitika, dahil napakalaking potential po ni Chelsea kung siya ang mapipili, dahil napakaganda at napakagaling rin itong kandidata na kinoronahan ng Miss Cosmo Philippines. Okay? At sana naman this time around ay maayos yung mga pipiliin ng Miss Cosmo na ipapanalo. Unlike talaga last year na talagang napaka-controversial at marami ang na-disappoint. Even yung mga Vietnamese na andun mismo sa venue ay hindi makapaniwala sa naging resulta ng kanilang pa-beauty contest. So mga kapolitika, ano ang inyong maging reaksyon dito sa pahayag ni Bawang na kung saan ang Pilipinas daw ay laging nagpapadala ng best candidate, at the same time tayo daw ang powerhouse? Sa tingin nyo ba ano ang magiging placement ni Chelsea Fernandez ngayong taon?
mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.